Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at pag-uusapan natin ngayon ang mga nadismaya daw sa Senate hearing nitong nakaraan. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Gustong mapanagot ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, posible raw matagalan pa bago maglabas ng arrest warrant ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Mataimtim na nagtirik ng kandila si Janelle Galion sa puntod ng kanyang asawa sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery. Kabilang ang kanyang asawa sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. 7 taon na ang lumipas. Gustuhin man daw niyang umasang makakamit ang hustisya, pinapagpapasa Diyos na lang daw ni Janelle ang lahat. Diyos ang magmaniningil sa inyo. Ipaparamdam din ng Panginoon sa inyo kung paano kayo nakikialam ng buhay ng may buhay. Na dapat sana parehas tayong Pilipino, dapat pinagtatanggol ninyo kami, di ba? Ito naman kay ate, wala naman hindi ko naman inaano na dapat mamatay yung ano niya, yung asawa niya, yun nga sabi dito. Pero yung sinasabi niya na biktima daw, hindi natin sigurado kung biktima nga talaga mismo o yung pangapulis o yung kung sino man ang pumatay dun sa asawa niya. Tandaan nyo, ang mga sindikato kasi ganito yan. Siyempre, pagka panahon na ng kagipitan, yung mga maliliit baka magturo kasi. Yun ang problema dyan. Kaya ngayon, yung iba, o sabihin na natin, syempre may mga pulis doon na noon na hindi naman lahat pero talagang gumagawa ng kalokohan. Siguro baka dahil ayaw nung mga pulis na baka maturo sila o baka sila ang magipit o unahan na nila. Ang gagawin, babanatan na nila ngayon para hindi na magsalita. Hindi naman dahil hindi ko naman pinagtatanggol na dahil si PRRD mismo ang nag-utos ng ganyan. Hindi natin alam, pero yan mga yan, nasa baba na yan. Inutos sa taas, yun mga nasa baba, natatakot magturuan, kaya binabanatan nila. Pansinin nyo yung mga dinadali nila, yung mga maliliit lang. Dismayado rin si Janelle na sa huling pagdinig ng Senado tungkol sa drug war, kung saan may mga inamin ng dating Pangulo. Ipagdusahan din niya kasi hindi naman susunod ang pulis kung hindi rin dahil sa kanya. Kung hindi rin niya ayun yung sinasabi ko na hindi daw ang sabi ni ate. Hindi ko naman masisisi si ate kasi syempre masakit nga naman mawala ng pamilya, ng mahal sa buhay. Pero hindi naman dahil kay Duterte na yon o kay tatay din na yon. Oo, nag-utos siya sa taas pero hindi natin masasabi lahat ng pulis na gumawa nung panahon na yon malinis. 'Di ba pinagtatanggal niya nga yung alam niyang may ginagawang masama. Para sa akin, halos parehas naman sila. Tsaka yung hustisya, ito hindi ko inaano ulit si ate in general, yung hustisya kasi paano yung mga masasabi natin na biktima din ng mga addict, 'di ba? Biktima din yung mga kabataan, biktima din ng mga gumamit ng pinagbabawal na gamot, tapos yung mga inosente na damay. Halimbawa, ginahasa, 'di ba? Ayun ang pangunahin diyan. O kaya yung mga ninakawan, o pinatay, napagtripan. Ayun yung point doon na hindi dapat yun lang ang tignan natin. Oo, namatayan si ate, namatayan yung iba nating mga kababayan ng mahal sa buhay. Pero tignan din natin yung malaking picture. Hindi ko sinasabi na kung totoo man yun o kung sino man ang gumawa nun, hindi ko sinasabing tama. Pero tignan natin, baka may nagkaguyuan dyan. Kaya nagkapatayan. Tsumempo lang na sa panahon ni Duterte na sinabi niya nga yung tukhang. Hindi rin natin masasabi kung ano yun talaga. Kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, mabigat ang mga naging pag-amin ni Duterte, partikular tungkol sa utos niya sa mga pulis na udyukin ng mga sospek na manlaban. Kaya parang pinagkanulo niya. Alam nyo, hindi naman, di ba, sinabi ni Pangulong Duterte na sumuko na kayo habang maaga pa. Yung mga nanlaban na yan, naaktuhan yan eh. Siyempre, alam nga namang nataranta, mga adik, di ba, tamang hinala. Ano pa bang gagawin yan? Di lalaban talaga yan. Hindi yan papahuli ng buhay, alam nyo ba yun? Kaya,
hindi natin masasabi yan na inudyo ka na lumaban. Lumalaban talaga yung mga yan. Alangan namang ikaw ba naman may baril ka tapos nandiyan na yung mga pulis, labang ka, di ba? May makulong ka. Syempre pag lumabang ka baka makatakas ka pa. Hindi, napatay. Ngayon iiyak yung mga kamag-anak, babait. Ayan lagi yung natin parang tinatawag na victim card na mabait yun, Alam nyo ba yung ginagawa ng mga kamag-anak nyo? O baka kasi sino ba naman ang magsasabi na yung adik? Siyempre pagtatakpa mo yan. Anyway, tuloy. pa ang mga pulis niya. Ang ginawa lang ni Duterte, ginamit niya ngayon ang sarili niya as co-conspirator doon sa mga individual na kaso ng mga pulis dahil he takes full responsibility. Yun nga yung sinasabi ni PRRD na ako na lang ang anuhin nyo yung sa mga tungkol sa mga patayan na yan. Kasuhan nyo, di ba? Hinahamon nyo, kasuhan nyo na ako ang kasuhan nyo, wag na yung mga pulis. Si PRRD talaga, mahal niya yung mga pulis. Kita naman natin kung paano niya tinaas yung sahod, binigyan niya ng baril. Yung ka ba naman nakakita dati, pulis walang sariling baril. O diba? Doon pa lang, malaking bagay na yon. Tapos dito, sabi niya, ako na lang kasuhan nyo. Tingin ni Colmenares, sa lakas ng mga ebidensya at pag-amin ni Duterte, may matibay ng kaso ang International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Wow, gumagano pa. Ewan ko sa'yo. Kumbaga, sinabi na nga, hindi pwedeng mangialam ang, sabihin natin pwedeng mag-imbestiga ang ICC, pero hindi nila pwedeng arestuhin si Pangulong Duterte. Pwede sila mag-hain ng warrant, ewan ko kung possible yun. Pero pwede sila mag-imbestiga. Ang problema lang dyan, paano nila arestuhin? Diba? Hindi nga natin yung ICC na yan, diba? Ewan ko kung anong mangyayari sa mga susunod na kabanata dyan. Matuloy natin to si Trillanes pala. Sa panayam naman sa programang Storycon ng One News, muling kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naisumite na nila sa ICC. Talagang napansin nyo pa, talagang pag Duterte, si Trillanes, talagang aktibong-aktibo. Mo alam ko ba gusto ba to kay Duterte? Active di ba? Pag walang Duterte, tahimik ako. Pero pag may Duterte, naku po, andyan na. Nangunguna pa si tanga eh. Trillanes, ganyan-ganyan na lang. Nakita nyo ba yung post ni ewan ko sa ko ba nakita yun? Presidential tracker yata. Parang tinatanong ni PRRD, may nagawa ka ba Trillanes sa bayan? Ano ba nagawa mo? Sige, tuloy. Transcript ng Senate hearing. Hindi na rin daw kailangan ng certification para umandar ang sariling investigasyon ng ICC. Pero mukhang matatagalan pa raw ang paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Duterte. Matagal talaga yan kasi ang gagawin yan, maglilikom pa ng madaming ebidensya yan eh. Kaya hindi yan basta-basta. Tsaka tandaan nyo si Pangulong Duterte abogado yan. Alam niya yung sasabihin niya, alam niya yung ginagawa niya. Kaya hindi niya magugoyo-goyo yan. Ikaw Trillanes, gawin mo lahat. Ako sa'yo. Kung ano-anong ginagawa mo sa buhay. Hindi ka na lang, Trillanes, kung gumawa ka ng mas maayos, yung tumulong ka ng tumulong ka, gawin mo yung tama, hindi yung kung ano-anong iniintindi mo, di ba? Ganun sana eh. Baka magustuhan ka pa ng taong bayan kung ganyan ang gagawin mo. Hindi, puro ka Duterte.
ka ba? Dahil daw yan sa mga pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan na hindi sila makikipagtulungan. Tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari doon sa kanila, mapipitin sila, maaakit si Digong kasi... O kaya nga nagmamadali ka na eh, kasi yan ang mangyayari dyan eh. Pag yung, di ba, yung nakaraan, nagpinasa na nga daw yung transcript nung sa may Senate hearing. Tapos itong si Trillanes, talagang minamadali na para nga naman umaksyon na yung ICC. Para makapagbigay na ng warrant. Kasi pag hindi, tapos nagsarado, yung sinasabi na pag hindi nila nakumpleto yung ebidensya na nagsasabi niyan sa EJK na yan, ngayon, once na hindi makipag-cooperate yung Pilipinas, walang mangyayari. Bigo na naman si Trillanes. Kaya minamadali niya yan. Tingnan mo, nag-iingay siya na nag-iingay ngayong ngayong linggo na to. Probable cause lang evidence. Umaasa naman ang ilang kongresista na dadalo rin si Duterte sa susunod na pagdinig ng Quad Committee sa November 7. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat na ring imbestigahan ang confidential at intelligence funds ng... Bakit hindi kayong imbestigahan sa mga nyo dyan? 'Di ba? Sa kamera kaya kayo imbestigahan yung mga pinipera nyo dyan. But inaano nyo sa iba? Kayo kaya muna. Unahan nyo muna, parang yung ginawa ni BP Sara o ni Pulong. Bago siya hamon ng drug test, siya muna nagpa-drug test. O kayo, naghahamon kayo dyan, kamera, mga kongresista natin, mga naghahamon. Kayo kaya maunang magpakita ng mga kinikita nyo. Tignan natin. Dating Pangulo kung paano ito ginasta. Aalamin naman daw ng chairman ng Quadcom na si Congressman Ace Barbers kung saan kinuha ang reward money na ginamit umano sa war on drugs. Tsaka, anong sabi doon? Confidential, ulitin natin Confidential at intelligence funds para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat na ring imbestigahan ang confidential. Unang-una, confidential. Confidential nga from the word itself confidential. Bakit nyo iimbestigahan? Kukulit nyo pala Confidential. Ibig sabihin, confidential. Sige, tuloy natin. At intelligence funds ng dating Pangulo kung paano ito ginasta. Aalamin naman daw ng chairman ng Quadcom na si Congressman Ace Barbers kung saan kinuha ang reward money na ginamit umano sa war on drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Ay, wala yung yung dalawang hubadero ba yun? Wala Anyway, hanggang dyan yung video natin. So yun nga, ang problema kasi dyan, hindi basta-basta yan, gaya ng gusto ni Trillanes. Tapos yun nga, yung etong mga sa kamera, sana daw dumalo si PRRD sa sa hearing naman sa kamera sa Quadcom. Gusto ko nga dumalo sana dumalo para kayo naman ang baragin dyan Tignan natin yung mga tapang yung mga siga kayo. Ang dami yung ang dami yung pakulo Bago nyo imbitahan si diyan, Tatay D diyan. Ayusin nyo muna yung mga iniimbestigahan yung mga una pa. Saka yung mga tanungan nyo dyan, ang layo nyo sa Senado. Mga pabebe kayo tanungan, naka-ano ka na ba? Sigurado ka ba? Mas ang haba-haba pa. Ito direct, ang gawin nyo dyan, maglagay na kagad kayo ng mga tanong nyo.
Tapos yun dun lang sa issue ha. Huwag kayong kung ano-anong tatanungin nyo kung saan pupunta yung mga tanong na yan. Lalo na yan yung dalawang naguhubad dyan. Mga hubadero dyan. Lalaki ng tiyan. Uy, malaki din tiyan ko ah. Pero dati, macho-macho. Ngayon, wala na. Sarap kumain eh. Anyway, hanggang dito na lang tong video natin. Ako nga pala si Paring RJ at mag-iingat po kayong lahat.